Hello mga sis Kasari, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. And how are you today? Happy selling sa inyong mga sari store. Today is a brand new day at isasama natin sa ating prayers ang Cebu. Kasi guys, kawawa talaga sila doon, no? Bago lang sila naka-experience ng lindol. Kami din dito. Tapos, binagyo sila at ang daming napinsala na mga kabahayan, no? Siguro doon yung isang community na nabahaan ay may mga tindahan din yun doon, no? May mga sari-sari store owner doon na nabahaan. So, kawawa talaga sila, guys. So, ipagdasal natin sila. Okay, ako ay nandito pa sa bahay namin. Si Mr. Ang nag-open sa meat shop and then absent yung aking isang sales lady ngayon. So, pagkatapos namin kumain ng aking anak ay mag-close muna ako dito sa aking tindahan sa bahay sandali dahil marami kaming bibilhin sa palengke. So magpalengke day kami ng aking mister, pupunta kami sa Oyango rin din, mamili kami ng mantika, no? Napakamahal ng coconut oil dito, 170 plus ang kilo, 77 naman ang palm oil. And then diretso kami sa Bangkeruhan, mag-pick up na lang ako ng dressed chicken, and then mga fresh Mickey at iba pang mga kulang-kulang sa aking tindahan at kaunting grocery. So, grabe guys, ang init, no? Naghanap talaga ako ng angle, magandang angle dito sa tindahan ko sa bahay para makapag-vlog tayo. Okay, update sa aking maliit na meat shop, ganun pa rin. Pero alam nyo guys, no? Ako'y nagtataka kasi nung sa umpisa, alam nyo ang aking isa sa kompetensya doon sa aking meat shop ay ang aking dating supplier, no? Lagi kong binabanggit sa aking vlog noon nung nagsimula pa ako na dineliveran ako ng mga dressed chicken ni Inday and Rocky. Dressed chicken sa palengke, siya yung wholesaler sa palengke at nakuha niya ang pwesto ng uncle ng aking mister. So nag-rent siya doon. Narinig ko, sabi-sabi nila, nag-rent siya doon ng 50,000 a month. Tapos ang laki ng kanyang grocery, tapos ang mga dressed chicken ay yung mura lang sa kanya kasi yung aking kapital yan yung presyo niya. Pero sa awa ng Diyos ay andyan pa rin kami, mag 1 year na siya guys, no? Last September pa siya nag-open, so magwa 1 year na siya. Ang tinda niya, mga groceries and meat shop, mga dressed chicken, wholesale siya doon, wholesaler siya doon, and then karning baboy. Sa karning baboy wala akong problema kasi minsan mas mura pa nga ang aking presyo sa kanya, and then frozen yung sa kanya kasi laging nasa freezer, so hindi talaga siya naglapag sa lamesa, nasa freezer yung kanyang mga karning baboy. And then yung aking dressed chicken talaga, yun yung nakuha niya, yung aking mga suki doon na sa kanya mamimili. Pero kasi ang aking tindahan ay dinadaanan ng mga customer, ng mga tao, so meron pa rin akong benta, so makapagpa-deliver pa rin ako every other day ng mga wala ice water kasi guys dito sa amin lagi na lang walang tubig, everyday walang tubig, so kailangan talaga meron kang pundong tubig. So yun guys, no, meron pa naman akong sales sa aking dressed chicken kasi ang aking dalawang kompetensya ay direct plantayan sila, and then kami ay sa kanila lang mamimili, pero it's okay pa rin ang aking benta, mahit ko pa rin ang aking target sales. So yan yung isa sa advantage namin kasi hindi kami nag-rent ng pwesto namin kasi sila nag-rent sila. So siguro pag renters kami, matagal na kaming umalis dyan sa tindahan namin. So yun ang aking si-share, no? Patuloy lang tayo, laban lang tayo kasi yung mga tao ay hindi naman, kasi yung tindahan niya ay papasok ka talaga kasi naka-aircon. Ang sa akin ay dinadaanan, so meron pa rin akong benta dahil yung merong customer na bibili lang ng isang slice, isang pitcho, isang quarter leg, mga wings, so may benta pa rin ako at salamat sa Diyos, nagpapasalamat talaga ako guys, no? At nagdarasal. So yan yung pinakamabisang moves natin para hindi tayo mapag-iwanan ng ating kompetensya, hindi tayo mabibitin. Kailangan talaga ang matinding pagdarasal at hihingi tayo ng gabay kay Lord at hindi tayo magtanim ng puot sa ating kakompetensya dahil sila ay naghanap buhay din. Okay, at medyo long video na ito at kailangan na naming
pupunta ng meat shop. So ang aking tindahan dito ay close open. Pero next year, ang plano talaga namin ng aking mister kasi yung aking sasakyan guys, ito guys, alam nyo, yan, last payment ko na yan sa December. So 21,400 ang monthly ko sa aking sasakyan. At sa awa ng Diyos, ito ay katas na ng ating pagsisikap sa sari-sari store and meat shop. So, 21,400 sa BDO kami nagbabayad. So, last payment is December. So, alam nyo guys, grabe talaga ang namin ni Mr. ang kayod kasi meron kaming 21,400 ang monthly ng aming sasakyan, and then nagpang-abot ng 2 years ang aking dalawang nursing student. So, mabuti na lang nung mga panahong yon, wala pa akong malaking kompetensya. So, 1 year na ang aking kompetensya ngayon at least malapit nang ma-polypaid ito. So, 1 month na lang ang kulang sa aking sasakyan at ma-polypaid. At saan namin kinukuha yan guys? Sa lang sa aming meat shop lang. Pag sari-sari store ay hindi kakayanin talaga kasi may college pa ako, may bills pa ako. Biruin nyo, ang aking bills dito ay more or less dito sa bahay at sa meat shop ay mga 12,000, 11,000 per month. Tapos tuition fee ng aking anak 13,500 every month. Nung dalawa pa sila ay umabot ng almost 13,500, 27,000 plus allowance pa nila. So, dyan ko lang kinukuha guys lahat sa aming sa aming tindahan sa meat shop. Kaya nga hindi ko pa ma-close ang aking tindahan dito dahil ito yung pangbayad ko sa aking bills. So minsan pag malakas umaabot ako dito ng 3,000, pinakamalakas ng 5,000, pero pinakamahina na ang 1,800, 1,005 pag mag-close kami 2,000. Yan yung kitaan ko dito sa tindahan. Kaya nga sayang naman pag i-close ko kasi meron akong income dito na net every month na 12,000, 10,000, 15,000, hindi siya fix, pero more than 10,000 a month. Wala akong renta, wala akong sinisweldohan, kaya nga sayang naman pag i-close ko ang tindahan ko. Pero next year, kasi fully paid na itong aming sasakyan, and then isa na lang ang aking estudyante, yung anak kong lalaki, and then gumagraduate na siya guys ngayong July, no? So malaki ang mababawas sa aking mga monthly expenses. So sabi ng aking mister, kasi mas malaki ang kita namin doon sa aming meat shop, i-close namin dito para pagdating namin dito ay makapag-relax kami, and then yung aming meat shop na lang ang aming tindahan para yung ating atensyon, yung ating mga doon na lang lahat sa meat shop. Okay, yun lang guys ang aking isi-share, at kayo mga sis kasari at sa mga viewers ko na nagbalak na magtitinda, pwede talaga kahit 2 meters lang, no? Sa ang space ng inyong terrace sa bahay ninyo ay mag-umpisa na kayo dahil malaking tulong talaga. Ang tindahan ko dito ay na siya guys, 10 years na. After na gumagraduate ng college ang aking panganay na anak, nagtitinda na ako dito kasi 4 sila. So yung kanilang yung kanilang allowance ay dito ko kinukuha sa tindahan lang sa bahay. Okay, thank you so much for watching my vlog, and keep safe everyone. Ampin mo kanunay, and God bless. Bye-bye.
dito sa meat shop and time check tayo ay 9:06 na ng gabi. So galing ako sa bahay. So ito ang ating sari-sari store and maliit na meat shop at close na kami. So yung aking lamesa ay wala nang laman, no? Lahat ay naipasok na natin sa freezer. So eto guys yung aking Tanduay Select. Ito ay 220 and then ito ay 165. So meron din tayong wine dito. Yan, meron tayong mga tanduay at ito yung laman ng ating freezer. So meron tayong lumpia Shanghai. Meron tayong pinasok ko diyan guys ang aking ang aking lumpia wrapper kasi mag-molds yan siya pag matagal na nasa labas kasi siguro sa init ng panahon. So dito meron akong barilis na pangkilaw. Yan guys, oh. So etong isa ay na loose pack siya kasi pag i-in and out natin sa freezer ay ma-loose pack siya and then medyo mamumutla. So yan ay amin na lang lulutuin. And then marami akong french fries. Meron pa tayong dyan, lumpia wrapper. Tapos yung mga mga natitirang karning baboy ay dito namin nilalagay sa ibabaw ng hotdog. So marami tayong pure foods hotdog dito. Tapos sa Tuesday ay Virginia delivery na naman tayo. So meron pa pala akong dito guys. Isang box. Ay daghan pa man itag corneto diri day. Abi na ko katulang sa ibabaw. So meron pa pala akong dito mga kasari, mga ice cream. Corneto kasi meron akong delivery noong isang linggo. So hindi nagkasya dito sa maliit na freezer. So dito nilalagay pala ni Marisa. So marami akong pure foods hotdog, meron akong fresh Mickey. Ang wala dito ay mga 250 grams na Virginia hotdog. Matagal nang naubusan tayo. And then nung pumunta ang ahente ay wala ako dito. So wala tayong stocks. Breast nuggets wala na rin kasi walang stocks ang panel. So eto yung ating Selecta ice cream. Ang dami nating stocks na Selecta ice cream at saka half gallon 750 ml. Marami tayo dyan guys, no? And then marami tayong mga Knorr soaps, mga crab and corn, mga crab and corn, chicken and corn. So yan yung stocks natin dyan. And mamasitas na mga mamasitas kari-kari, caldereta. And dahil wala na tayo Yakult. Wala nang Yakult. So ito guys ang ating update sa ating maliit na sari-sari store and maliit na meat shop. Nagtaas ang Coke guys ha, 144 na ang ating Coke na Swakto. Okay, at ito yung aming ginagawa pag mag-close kami sa aming lamesa. Kasi naka-tiles na ito. Yan guys, tiles na yan. Tapos nilalagyan talaga namin yan ng plain sheets na may mga butas-butas. Yan, kung sa Bisaya pa mga bangguran. Kasi guys, pag mag-close na kami, maraming mga abusado. So ang aking lamesa ay may matutulog dyan, meron pang kumakain dyan at iwan lang yung basura. Kami pa ang magliligpit pag open namin sa umaga. So nilagyan namin ng mga ng plain sheets na may butas-butas. Binubutas-butasan ito ni Mr. Yan. Yan. Para walang pwedeng humiga dyan. Pag humiga sila ay masugatan sila. So hindi pa namin napinturahan dahil busy-busy. At ito ang update sa aking sari-sari store. Marami tayong egg. At kami ay uuwi na. Pagdali na mo diha, day. So bukas marami tayong order na dressed chicken, pork carcass kasi wala na tayong stocks. Okay.